Everyone, so welcome back to my channel. This is Christian Arsenio at today pag-uusapan po natin ang kung ano ang epekto ng mainit na panahon na nararanasan natin ngayon sa ating bansa, katulad po dito sa amin sa Leyte. Abot kami sa heat index na 42 degrees Celsius. So pag-uusapan natin o ibabahagi ko sa inyo kung anong dapat gawin natin sa ganitong mga panahon na kailangan natin i-secure yung ating mga alagang paitloging manok dahil makaapekto ito sa kanilang production rate at sa kanilang kalusugan. So bakit nga ba nakakaapekto ang masyadong mainit na panahon sa ating mga manok? Katulad sa ating mga tao na kailangan natin uminom ng maraming tubig para hindi pa tayo ma-dehydrate. So yun ang tututukan natin sa pag-aalaga ng ating mga RTL o ating mga paitloging manok. So kailangan po hindi na dehydrate yung ating mga manok dahil kailangan nilang uminom, nakakakuha sila ng maraming sustansya, minerals na nanggagaling sa ating pinapainom na tubig. So ano nga ba ang dapat gawin para maiwasan natin ang mga problema na dulot ng mainit na panahon? Unang-una, wag po nating kalimutan na bigyan ang ating mga manok ng unrestricted na supply ng tubig. So ibig sabihin 24/7 dapat meron pong nakaabang or mayroong laman yung tubigan nila o yung tangkay natin para nakakainom sila kahit anong oras na gusto nila. Kahit gabi o umaga, nakakainom po sila. So pangalawa, kailangan po natin i-maintain sapat na electrolytes na nabibigay natin sa ating mga manok, sa ating mga RTL, kasi ito po ang way para i-combat nila yung mga problemang na idudulot ng masamang panahon. Halimbawa, lumiliit yung itlog or nagkakasakit sila, respiratory problem like ubo, sipon. Kasi based on experience po namin sa farm namin, pag naiinitan or na masyadong mainit po yung mga tubig natin sa tangke, pag nainom po nila yon, parang nagkukos ng sipon sa kanila. So kailangan hindi po mainit yung tubig at ugaliin po nating maglagay ng electrolytes para sa kalusugan ng ating mga manok. So pangatlong bagay na dapat natin i-consider during this time na medyo mainit talaga yung panahon is kailangan po yung airflow ng ating building. Huwag po nating takpan ang ating building. Kailangan open po siya at nakakadaloy po yung hangin para hindi po naiinitan yung mga manok natin. Kasi masyadong, kung mainit na ngayong panahon tapos makapal pa yung mga balahibo nila, maiinitan po talaga yung mga manok natin at makakakos ng yung mga problema katulad ng lumiliit yung mga itlog or nagkakaproblema sila sa respiratory organs nila. Yung masyadong mainit na panahon, nakaka-cause po yun ng heat stroke sa ating mga manok. So bakit natin hinuli yung heat stroke? Kasi as businessman po or as farmers, kailangan po nating panatilihing healthy yung mga RTL natin, hindi tayo namamatayan kasi bababa po yung production rate natin at hindi po natin makukuha yung ating investment sa layer poultry farming. So kailangan iwasan natin yung na iinitan sila o masyadong mainit na nakakakos ng heat stroke sa ating mga manok. Yun ang pinakahuling bagay na hindi natin gustong mangyari sa ating mga alagang mga manok. So katulad sa mga liveries namin ng mga RTL, meron kaming mga konting percentage na mamatay ng mga manok due to too much heat. So pag nade-dehydrate po yung mga manok natin, unang-unang mag-fail na organ nila is ang liver, at yun po ang nakaka-cause ng
pagkamatay ng mga manok. So I hope may nakuha pa tayo na konting kalaman at may na-share ako na para sa inyong lahat. To my followers, please do like this video and subscribe to my channel, and thank you very much, and I hope to make more videos soon. Happy farming po!